impormasyon na nakalap. Nasaan na ba yun? Nawala. Nawala. Ayun. Ang may birthday ho ay sa April 8, bukas. Pero wala siya dito. Baka maaari nakatunghay online si Ate Imelda Estojero. Advance happy birthday po kay Ate Imelda. Meron pa ho bang mag-birthday ngayong linggo? Mag-anniversary? Ngayong linggo? Wala? Okay, so advance happy birthday po kay Ate Imelda. Ilang mga announcements and reminders po. 1 day to go. Isang tulog na lang. Bukas ay camp na. And hindi ho masyadong nangyari yung inaasahan. Akala ho namin ay talagang ito total blackout yung holiday ng 3 araw, Monday, Tuesday, Wednesday. Pero yung ibang mga young people, may mga online classes pa at ina-encourage ho namin kayo na huwag niyo pabayaan yung pag-aaral. Kung magagawa niyo bago kayo pumunta sa camp. Ang simula ho ng programa doon sa camp ay 1:00 ng hapon. So kung may pasok sa umaga, kung may exam sa umaga, kung may online class sa umaga, please do so. Meron tayo young people, nung nakaraang taon may online, pero dun siya nag-online sa campsite na mismo. So nagbumukod siya. So pwede ring option yun. So para huwag ho mapabayaan yung pag-aaral. So ina-encourage ho namin ang mga bagay na. Kung meron ko yung mga tanong at kailangan nyo ng advice, let me know. Pwede kayong lumapit kay Brother Daryl para ho dyan. And with regards to the camp, mga kapatid, kailangan ho natin ng maraming tulong, particularly sa araw ho ng Tuesday. Sapagkat ang camp na ito ay naging extra special. For the first time, mula doon sa ibang mga taon na mga camps, for the first time magkakaroon ng banquet night. Tuesday night ay yung banquet night, maraming pag-aayos. So kung kayo ho ay available ng Tuesday, maghapon or after lunch hanggang gabi, ay please let us know. At kung kayo ay nagpaplanong tumulong Monday, Tuesday, or Wednesday, mamaya hong tanghali, pagkatapos ng ating worship service, ay merong short meeting sapagkat may mga details na kailangan para alam nyo rin ho yung mga gagawin. May short meeting with Brother Daryl pagkatapos ho ng atin hong gawain. Okay? So, yun ho. Pag-pray natin mga kapatid, muli, any preparations apart from God's grace, walang mangyayari. Without me, ye can do nothing. Maliwanag ho yung salita ng Diyos. So, we're not fooling ourselves na dahil mahusay yung programa, dahil gwapo yung namumuno na pastor, dahil gwapo yung namumuno at magagaling yung mga videos and so on. No, it's not that. It's the grace of God. So mga kapatid, sama-sama tayong manalangin. Pag-pray natin itong camp na to at kung sa biyaya ng Diyos, available tayo Monday, Tuesday, or Wednesday, mag-sign up tayo and then mamaya nga ho may meeting. And salamat ho sa mga sumuporta sa fundraising ng ating mga young people. And salamat sa mga nag-sponsor. As I've announced kanina, purihin ng Diyos at hindi natin inaasahan pero meron tayong kapatid nagpadala ng malaki-laking halaga, 10,000 pesos yung pinadala para sa mga young people that will be distributed equally sa lahat ng sasama sa camp. Then yung fundraising nila will be distributed sa mga tumulong sa fundraising. And then meron din tayong mga young people na ni-sponsor. As I've said kanina, lalo na yung mga involved sa mga ministries, masipag sa mga pagtulong, your labor is not in vain. Meron tayong mga kapatid sa Panginoon, nakatingin sila, nag-o-obserba lang sila sa mga young people na nahandoon yung kanilang involvement. And meron tayong mga young people na 100% may sumagot nung camp fee nila. So, purihin ng Diyos sa bagay ho na yan. So, hopefully, hindi maging dahilan yung financial side. Dahil medyo malaki, 1,800 ang camp fee, pero much less na yan dahil doon sa mga dumating na blessings. So, muli ho, mga young people, maging honest kayo sa magulang nyo. Baka mamaya, hindi, 1.8 pa rin, mami, 1.8 pa rin. No, sabihin nyo yung tama. Mamaya ibibigay ho sa inyo ni Brother Daryl yung talagang mga details patungkol ho sa mga bagay po na yan. Next, ang atin hong church outing ay kasado na. And Lord willing, next Sunday, magme-meeting tayo patungkol doon sa lugar na pupuntahan ho natin. At nawa ho ay magkasama-sama tayo doon to have a church fellowship, church outing. Whether therefore you eat or drink or swim, do all. Or the glory of God. Makapag-enjoy tayo sa biyaya ho ng Panginoon. And then, isa pa ho, ay ipag-imbita na natin, sumuna natin ipag-invite ang ating 14th church anniversary, May 26, magdiriwang ng 14th year church anniversary and church, ang JCBC. At ang ating tema, centered pa rin sa gospel, United in the Gospel.
Yun yung ating tema. Nawaho, ipag-imbita na natin yung mga in-invite natin dun sa Resurrection Sunday na hindi dumating, imbitahan natin ulit this coming anniversary. Well, again, i-invite natin every Sunday, pag-imbita natin yung ating mga gawain at who knows, maaaring gamitin ng Panginoon para sa kanilang ikaliligtas at patuloy na magbago ang Diyos ng kanilang mga buhay. So yun ho ang ating mga announcements and reminders. At ngayon ho ay dumako tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. Muli mga kapatid, kailangan natin, desperado natin kailangan ang tulong at gabay ng Panginoon upang tayo ay makasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At ngayon magkaroon ho tayo ng sandali at tahimik na pananalangin. Nangingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri at luwalhati. Karapat-dapat kang pag-alayan ng aming buong buhay, ng aming buong sarili, na bilang haing buhay, banal at karulugod sa iyong harapan, na siyang katampatan. Yun lamang ang nararapat naming pagsamba. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. At yun din, O Diyos, patawad sa mga pagkakataong nag-alay kami sa iyo ng ipokritong pagsamba. Paalala mo sa amin, Panginoon, na hindi ka malayo, kundi ikaw ay malapit. Naririto ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Paalala mo sa amin, O Panginoon, na kita mo ang kalagayan ng aming mga puso. At nawa, O Diyos, makita mo na hindi lamang ang aming mga bibig ang nagpupuri sa iyo. Kundi kalakip ang aming buong puso at damdamin, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo. Ama, patawad po sa aming mga pagkakasala. Anawa ngayon sa daling ito, sa bawat bahagi ng programa ng aming pagsamba, sa pag-aawitan man, pananalangin, pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salitang, lahat ng ito, O Diyos, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Lord, tulungan mo kami. Napakadali namin, Panginoon, napakadali na maagaw ang aming atensyon. Tulungan mo kami na makapag-focus sa pagsamba sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin at the cross. Such a
manatili po tayong nakatayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon at tayo po'y dadako na sa basehan ng ating pagkakaloob sa aklat ng 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging sagana kayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, habang pinupunan ng lahat ng inyong pangangailangan sa tuwina. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat o Diyos dahil ang bawat isa ay dinala mo po sa iyong panambahan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat o Diyos sa pag-iingat, paggabay niyo po sa amin. Higit sa pagliligtas niyo po sa aming mga makasalanan na nangangailangan ng iyong awa at habag, Panginoon. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, time-time na magbibigay sa iyo at mag-aalay, Panginoon, sa aming pagkakaloob. At dawa ito ay iyong magamit, Panginoon, sa ikakalawak ng iyong mabuting balita, Panginoon, at higit sa ikakalago ng iyong panambahan. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po yung patuloy na nagkakaloob ng mabubuting bagay sa amin, Panginoon. Higit salamat po sa karunungan na pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon, at maging sa pagtatrabaho ng mga aming kapatiran sa mundong ito, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon. Higit sa pag-iingat niyo po at nilalayo niyo po sa anumang sakuna at karamdaman, Ama. And Lord, patuloy po naming dalangin, Panginoon, na gamitin mo ang iyong mga salita na maging liwanag, Panginoon, ng aming kaisipan at aming mga puso, Panginoon. And Lord, nawa kami po ay matuto at maging mapagkumbaba, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy ka po namin pinupurit, pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Wito po natin, In Christ Alone.
my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry till final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Tayo po'y magstayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon, basahin po natin sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 10. Sabay-sabay po natin itong basahin mga kapatid. Handa, basa. Kaya ito ang sinasabi ko, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari. Ako mismo ay Israelita, mula sa lahi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na kanyang kinilala noong una pa man. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong siya'y dumaing sa Diyos laban sa Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lang ang natitira at sinisikap nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot ng kanyang Diyos? Nagtira ko para sa akin ng 7,000 lalaki, hindi yumuyukod kay Baal. Kaya nga hanggang sa kalukuyan ay may nalalabi pa ring mga hinirang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At kung ang paghirang ay sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi batay sa mga gawa, sapagkat kung gayon, hindi magiging biyaya ang biyaya. Ano ngayon? Hindi nakamta ng Israel ang pinagsikapan nitong makuha. Ito'y nakamta ng mga hinirang, subalit ang iba namay nagmatigas. Gaya ng nasusulat, ibinigay sila ng Diyos, manhid na diwa, ng mga matang hindi makakakita at ng mga tainga hindi makarinig hanggang sa araw na ito. Sinabi naman ni David,
Ang hapag nawa nila'y maging bitag at patibong sa isang katisuran at ganti sa kanila. Amen. Pagpalain po ang pagbay. Mga paningin, upang hindi sila makakita sa hirap ay makuha sila habang panahon. Amen po. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sipo na po tayo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, hindi ho isang sikreto, sadly, na isa sa pinaka hindi paborito o yung iba ay kinamumuhi ang doktrina sa Biblia patungkol sa Diyos ay ang pagiging soberano ng Panginoon. Well, actually, yung iba ay wala silang problema sa pagiging soberano ng Diyos sa maraming bagay. Soberano ang Diyos sa kaligtasan, sa kalikasan, soberano ang Diyos sa mga pangyayari, sa mga gobyerno at mga kaharian, at iba't iba pa, soberano ang Diyos maging sa mga hayop at lahat ng bagay. Pero wag lang sa kaligtasan. Marami ang laban sa katotohanan na ito. At sa tingin nila, ang pangdoktrina ng soberanong paghihirang ng Diyos o soberanong pagpili ng Diyos ng mga partikular na mga tao upang maligtas ay unfair or unjust. Hindi patas. Masama. Hindi matuwid para sa kanila. Ngunit gaya ng ating makikita sa pag-aaral natin ngayong umagang ito kung paano dinil ng Diyos ang kanyang sariling bayan na pinili na ayaw manampalataya kay Kristo. Ang paraan na kanyang ginawa ay hindi unfair at hindi rin naman unjust. But rather, isa sa mga goal ko ngayong umaga, makita natin that God's electing grace is radically gracious. Ang pagpili ng Diyos na mga partikular na ililigtas ay grabing biyaya ng Panginoon. At so ang mensahe natin ngayong umaga ay ito, God's dealing with the unbelieving Israel. With the unbelieving Israel gives us a great display of His faithfulness and graciousness. Ang pakikitungo ng Diyos sa bansa o sa bayang Israel na ayaw manampalataya ay nagbibigay sa atin ng dakilang display or pahayag o pagpapakita ng katapatan at pagiging mabiyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin natin ng tulong at gabay ng Diyos sa pag-aaral natin ngayong umaga. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong tulong. O Panginoon, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ang mga ngaral na ito at bawat isang makikinig, Panginoon, ay walang magagawa, hiwalay sa iyong biyaya. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Kailangan namin ng iyong katotohanan. Lord, ang katotohanan na aming nawang matutunan ay hindi katotohanan para ipanlaban lang sa iba, kundi, O Diyos, katotohanan una sa lahat ay magtulak sa amin na purihin at sambahin ka. At katotohanan na lalong magbago sa amin sa wangis ni Kristo. At Ama, katotohanan na magpapalaya sa mga wala pa kay Kristo. Ikaw po nawa ang patuloy na mahabag at magligtas. At sa lahat ng ito, Panginoon, maluwalhati namin ang pangalan mo. Kahabagan mo po ang iyong abang lingkod. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, atin sinimula ng ating pag-aaral noong nakaraang taon, October last year, sa 3 chapter ng Romans na para sa iba ay highly debated. Madalas pinagtatalunan ng Romans chapter 9, 10, and 11. At yung naarala, sinimulan natin for 3 Sundays, we had the overview of these 3 chapters. 1 Sunday for chapter 9, 1 Sunday for chapter 10, and 1 Sunday for chapter 11. At sana kahit paano naalala natin yung pinakabuod man lang ng mga kapitulo na ito. Nakita natin sa chapter 9, God's sovereign election unto salvation. Ang soberanong paghirang
Oo, yung salita na ayaw ng iba, yung soberanong pagpili ng Diyos ng mga partikular na ililigtas. Then, pangalawa, pinag-aralan natin sa chapter 10, kakatapos lang natin 2 Sundays ago, ang katotohanan ng pagiging responsable ng tao. Man's responsibility in salvation. Na dapat sila ay tumawag sa Panginoon, sila ay manampalataya sa ebanghelyo na ipinapangaral. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At dito sa chapter 11, makikita naman natin kung paano tatratuhin o ididil ng Diyos, how is God's dealing and salvation for His chosen nation. Paano ididil ng Panginoon ang kanyang piniling bayan na ayaw manampalataya at maging yung plano ng Diyos sa pagliligtas sa kanila. So I hope na para magkaroon tayo ng, again, ang mga chapter division sa Bible ay dinagdag na lamang ng tao. At para mas masundan natin yung flow of thought, kailangan natin bumalik ng kaunti sa chapter 10. Simulan natin sa verse 12. Sa mabilis na review, ang sabi ng chapter 10 verse 12, Romans chapter 10 verse 12, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Lahat ng bawat tatawag sa Panginoon sa pananampalataya or in faith or by faith will call on God will be saved. Malinaw ang sinabi ng salita ng Panginoon. Pagdating sa verse 14, how then shall they call on Him on whom they had not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Na doon ang totoong pangangailangan ng tagapaghayag ng ebanghelyo. Pagdating sa verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Again, we have stated that there's the real necessity of evangelism. Merong tunay na pangangailangan ng paghahayag ng ebanghelyo. Hindi tayo dapat mahulog sa kaisipan, well, soberano pala ang Diyos, siya ang pumili, ililigtas niya lahat ng kanyang hinirang, so wala nang dahilan para mag-soul winning. No! Merong maliwanag na dahilan para mag-soul winning. Because whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi natin kilala kung sino mga pinili ng Panginoon, pero merong utos sa atin ng Diyos na ihayag natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat. So again, God's sovereignty and man's human responsibility. Magkasunod na chapter, ito'y hindi magkaaway. Merong ang humamon kay Spurgeon, sabi ng humamon, paano mo pagkakasunduin ang pagiging soberano ng Diyos at pagiging responsable ng tao? Ang sabi ng Spurgeon, hindi ko pinagkakasundo ang magkaibigan. Hindi ito magkatalo. Hindi ito magkasalungat sa Biblia. Ito'y dalawang katotohanan na nakikita natin sa salita ng Panginoon. Pagdating sa verse 16 ng Romans chapter 10, ang sabi, but they have not all obeyed the gospel. And that's the problem. Hindi nila sinunod ang gospel. And take note of the word obey. Again, the gospel is not a suggestion. The gospel is not an advice. Baka sakaling gusto mong sumampalataya. No, the gospel is a command. Repent and believe. Utos yun ng Diyos. At ang hindi pagsampalataya sa ebanghelyo ay kasalanan. At maghihiganti ang Diyos sa bawat ayaw sumampalataya. Anong sabi ng salita ng Panginoon? But they, particularly ang mga Hudyo, they did not obey the gospel. Ang sabi, nag-quote si Apostol Pablo mula sa Old Testament, for Isaiah saith, Lord, who hath believed the report. Verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, particularly ang pangangaral ng ebanghelyo. At dito ang sabi sa verse 18, but I say, have they not heard? And the answer to that is, yes, they have heard. Yes, verily, totoo, napakinggan nila. May mga sinugong mangangaral ang Panginoon. At dito, sila Pablo at iba pang mga apostol ng Panginoong Hesukristo ay patuloy na nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, they have heard. Pero narito ang grabing accountability, particularly ng mga Hudyo. At para mas maunawaan natin, gusto ko magbigay lamang ng example.
Siguro ho, pag napapakinggan kayong balita, lalo na pag merong namatay o pinatay, may mga salita na naririnig natin. For example, the word homicide. And then meron din namang salitang murder. And then meron din namang salitang premeditated murder. Sa hindi mo nakakaalam, at sangayon sa pagkakaunawa ko, ang pagkakaiba ito, ang homicide, hindi mo sinasadya. Halimbawa, nagkaroon ng aksidente, nagdadrive, at doon sa aksidente, nakapatay yung driver, reckless, imprudent, so on, resulting to multiple homicide. Hindi niya sinasadya, pero nakapatay siya. Ang murder, sinadya mong pumatay. Magkaiba ang parusa nun. Magkaiba ang parusa. Pero meron pang mas matindi, yung premeditated murder. Yung may ebidensya na pinagplanuhan mo, minanmanan mo, talagang pinaghandaan mo, at napapatayin mo o ipapapatay mo ang isang tao. Now, kaya ko sinabi ho yun para makita ho natin na merong, yes, lahat ng yun ay merong mga accountability, pero matindi ang accountability ng premeditated murder. Mas matindi ang kanilang haharapin na parusa. With that in our mind, putahan natin ang verse 18, Romans 10. But I say, have they not heard? They heard. They heard. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And they heard. Pero ayaw nilang manampalataya. Hindi ito, hindi ko kasi narinig. No. Yung hindi nakarinig, accountable pa rin dahil without excuse, meron pa rin revelasyon ang Panginoon, yung general revelation. Pero mas matindi ang accountability, yung nakarinig, pero tinanggihan. Pagdating sa verse 19, ang sabi, but I say, did not Israel know? Hindi ba nila alam? At ang sagot ay, yes, alam nila. Sapagkat merong mga sinabi ang salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sabi, first Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. Mga kapatid, hindi lang basta nagpadala ng mga ngaral ang Panginoon, gumawa pa siya ng kaparaanan para i-provoke, i-push sa jealousy ang mga Hudyo, at ang layunin ay upang sila'y sumampalataya. So may ginagawa ang Diyos, but again, ang kanilang desisyon ay ano? Ayaw. Greater accountability. Pagdating sa verse 20, ang sabi, but Isaiah is very bold and said, I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. Yung mga hindi humahanap sa Diyos, yung mga nasa dilim, sila pa ang nakakita sa Diyos. Pero sa kanila, na mga quote and unquote, humahanap sa Diyos, sa kanila na nasa kanila ang salita ng Diyos, sa kanila na punong-puno ang kasaysayan nila ng mga himala ng Diyos, sa kanila na mga nakasaksi sa mga himala ni Kristo. They saw, they heard. Pero ayaw nilang manampalataya. Greater accountability. Now, nasusundan niyo ho? Pagdating sa verse 21, but to Israel he saith. At sana mas makuha ho natin, hindi natin na ipangaral to last Sunday dahil hindi kasya ang ating oras. At sa pag-aaral ko, ngayon ko lang napansin, sa verse number 19, ang sabi sa verse number 19, for Moses, first Moses saith, it's Moses. Pagdating sa verse 20, Isaiah, those are two prophets, two important figures sa Old Testament. Pero pagdating sa verse 21, but to Israel, he saith. Who's that? It's God. At ang Diyos mismo ay nagsasabi sa Israel, and He said, ang sa verse number 20, verse number 21, all day long I have stretched forth my hand unto a disobedient and gainsaying people. Ang Diyos na mismo, lapit kayo! Lapit kayo!
Pero ang tigas ng ulo nila. Even greater accountability. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. They heard, they saw, God is inviting them. Pero ayaw nila. Ayaw nila. And they will be held accountable. Anong ginawa? Anong ginawa ng mga Hudyo? Kung babalik tayo sa verse 3 ng Romans chapter 10, ang sabi ni Pablo, for they being ignorant, at yung ignorant dito is not just they ignorant, hindi nila alam, but they choose no. They disregarded, willingly disregarded of God's righteousness. Ano pang ginawa nila? They go about to establish their own righteousness. Tinanggihan nila ang Diyos, inayawan nila ang sinugo ng Panginoon, at gumawa pa sila ng sarili nilang paraan. Walang iniwan yan sa binudburan mo pa ng asin. Anong insulto ito sa Diyos Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak? Na gusto ko magbigay ng example para mas mapinta natin ang larawan. Sa Matthew chapter 21 verse 13, hindi natin babasahin. Nandito ang parable of the wicked husbandmen or wicked tenants. Kung naalala nyo ang talinhagan na ito ng ating Panginoong Hesukristo, na meron daw isang mayaman, bumili ng lupa, tinanamnan niya yung lupa, and then siya ay umalis. Pinagkatiwala niya ang lupa sa ilang mga katiwala at umalis siya. At nung sa tansya ng mayaman na yun, okay, panahon na para umani. Tumubo na, nagkaroon na ng bunga yung kanyang lupang binili na iniwan niya sa mga katiwala. Ngayon nagsugo siya ng mga alipin. Naalala niyo yung talinhaga na yun? Nagsugo siya ng mga alipin. Puntahan niyo yun para kunin ko yung ani ko. Anong ginawa nila? Pinatay nila, binato nila, at kung ano pang ginawa nila sa mga alipin. At last, ang sabi ng may-ari ng lupa, sige, ito, sigurado, igagalang nila ang anak ko. At sinugo niya yung kanyang anak. At ang sabi ng mga katiwala, yan yung anak, yan yung tagapagmana. Gawin natin ganito, patayin natin siya para makuha natin yung mana. At nagtanong si Jesus, anong gagawin ng may-ari ng lupa dun sa mga katiwala? Sumagot yung mga tao, He will utterly destroy them. He will utterly destroy them. At hindi alam ng mga tao na yung sinabi nila ay hatol sa kanilang sarili. Dahil pinadala ng Panginoon ng mga propeta, pinatay nila. Ang mga apostol, pinatay nila. Pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, pinatay nila. At sisisihin ba natin ang Diyos if He will utterly destroy them? Yun lang yung dapat. Yun lang yung tama. Kung susukatin sa hustisya, at mga kapatid, mga kaibigan, huwag natin pagkamalian, hindi tayo mas mabuti kaysa kanila. Malinaw sa Romans chapter 3, they have concluded Jews and Gentiles all under sin. Are we much better than they? So sana makita ho natin dito, gusto ko makita natin yung bigat, yung tindi ng bigat ng ginawa ng mga Hudyo. At karapat dapat lang at hindi magiging unrighteous ang Diyos, hindi magiging unfair ang Diyos if He will utterly destroy them. Dating tayo sa verse number 1 ng chapter 11. But God did not. Why? Number 1, because of God's faithfulness to His covenant. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Ang sabi ni Pablo sa verse 1, I say then, had God cast away His people? Please, ilagay nyo sa isip, dapat lang.
Karapat dapat silang i-cast away. But had God cast away His people? God forbid. No, no, no. By no means. God has not cast away His people. He should have. Mga kapatid, ang mga tao ito, they're not poor and needy and innocent. They are corrupt, rebellious, and wicked. Karapat dapat lamang silang itakwil. Pero tinakwil ba sila ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, God forbid, or it cannot be. Why? Why? Paano nasabi ito ni Pablo? And the best evidence ni Pablo ay yung kanyang sarili. Ang sabi niya, for I also am an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. So ang tinutukoy talaga ni Pablo dito is yung kanyang ethnic na grupo. Yung mismong lahi ng mga Hudyo. Siya ang pinaka-best evidence sapagkat siya ay niligtas ng Diyos. Sapagkat siya ay kasama sa mga hinirang ng Panginoon, diniligtas ng Panginoong Hesukristo. So therefore, gusto ko lang magbigay ng paalala, therefore, any teaching that God has no more dealings with or plans for Israel, or any teaching, anumang katuruan na ang church ay nag-supersede na sa Israel, tapos na ang Diyos sa Israel, ang church na ngayon. Ayaw na Diyos sa Israel, kalimutan na Israel, ang church na ngayon. There's such a doctrine as supersessionism. The church has superseded Israel. Any teaching na nagsasabi na wala na dealing ang Panginoon sa Israel is not true. Because Paul said, God forbid. It cannot be. Hindi maaari. Sapagkat ang patunay, number one, ay si Pablo mismo, being a Jew. I am also an Israelite, a seed of Abraham of the tribe of Benjamin. Verse number 2, ang sabi ni Pablo, God hath not cast away His people, which He foreknew. This is the people or the nation that God foreknew. Ang Hudyo, ang mga Hudyo, ang Israel ay ang nasyon o mga taong finorno ng Panginoon. And again, this is not the first time na na-encounter natin itong word na foreknew or foreknow, which is proginosko sa Greek. Sa Romans chapter 8 verse 29, ang sabi, for whom He did what? For whom He did foreknow, proginosko, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now muli, yung iba, pag narinig yung word na foreknow, ibig sabihin, for, before, no, bago pa man din, alam na ng Diyos. So sa nilang interpretation, bago pa man din, alam na ng Diyos kung sinong sasampalataya, at yung mga alam ng Diyos na sasampalataya, yun ang pinili niya. Kasi nakita ng Diyos sa hinaharap, alam ni Lord na sa isang araw, si Brother Junjun ay sasampalataya kay Kristo, then therefore, pinili niya si Brother Junjun based on that foreknowledge. Para bang ganito, nakatanggap ka ng impormasyon, ang tatamang numero ay ito, tinayaan mo ngayon. Nakatanggap, mayroong impormasyon ng Diyos, nasasampalataya si ganito, pipiliin niya ngayon. O hindi ho ganun. This pertains to God's choice, God's setting of His divine love and favor upon a particular person or group of people. Yung pagpili ng Diyos sa kanila. At ang bansa, ang bayang Israel ay hinirang ng Panginoon. At kung i-apply natin sa Romans chapter 11 verse 2, God hath not cast away His people which He foreknew. At sino yung His people? Ang mga Hudyo. Anong ginawa nila? Nanampalataya o hindi? Nanampalataya ba sila o hindi? Hindi ano? Bakit sila pinili? So muli, hindi ho ito impormasyon sa hinaharap. Kundi ang word na foreknow at yung word na know sa Bible in many ways ay ginagamit about a deep, very deep, special love, intimate love. At bago pa man din, inilian ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pabor sa isang partikular na tao o sa context na ito, sa isang partikular na nasyon ng mga tao, walang iba kundi ang mga Hudyo, at siya'y gumawa ng tipan sa kanila.
at hindi siya sisira sapagkat siya ay isang tapat na Diyos. Sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang sumusunod, pwede nating makita ang tipan ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land which I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed." At ang katuparan niya ay walang iba kundi sa pamagitan. Wala na tayong time para puntahan sa ibang chapters sa Genesis. "In thy seed shall all the families of the earth be blessed," and that seed is the Lord Jesus Christ. Ang katuparan noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And the point is this, ang Diyos ay gumawa ng tipan sa kanila. Sila'y pinili ng Diyos, pinaglaanan ng kanyang partikular na pagmamahal at pag-ibig at espesyal na atensyon, at ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Wala siyang tipan na wala siyang tipan na mababali, wala siyang pangako na mapapako. Hindi siya sisira sa kanyang salita. God doth not cast away His people. So una, makita ho natin is God's faithful covenant. Pangalawa, makita ho natin is God's gracious election. God's gracious election. Again, He's dealing with Israel. Ang sabi sa verse 2 again, "God hath not cast away His people which He foreknew." And sabi ni Pablo, "Wot ye not?" Muli, sa mga hindi ho pamilyar, anong what? Ibig sabihin niya, know. It's Old English, know ye not. Hindi nyo ba alam? Know ye not that what the scripture saith of Elias or Elijah? How he maketh intercession to God against Israel. At merong tagpo sa 1 Kings na kung saan, 1 Kings chapter 19 na kung saan si Elijah, actually nakakatawa si Elijah. Sa chapter 18 ng 1 Kings, napakatapang ni Elijah. Kinastigo niya si King Ahab. King Ahab! Sinabi niya yung mali ni King Ahab, yung kasalanan ni King Ahab. And sa 1 Kings chapter 18, hinamon niya yung 150 prophets ni Baal. Doon tayo sa home court nyo, sa Mount Carmel, at gumawa ng dalawang altar, naglagay ng susunuging hain sa magkabila, at nagbuhos pa ng tubig. Ang sabi ni Elijah, sige, manalangin kayo kay Baal. Tatawag ako sa Diyos, yung tutugon ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Maghapon tumawag yung 150 prophets of Baal, walang nangyari. Nanalangin lang isang beses si Elijah, bumagsak ang apoy mula sa langit, at yung basang alay na yun tinupok ng Panginoon. At pinatay yung 150 prophets ni Baal. You can see this, si Elijah is parang parang malaberdugong propeta. Pagdating sa chapter 19, tapang yan, tapang! Verse 19, nagsumbong si King Ahab sa misis niya. Kay Queen Jezebel. Ang sabi ni Jezebel, yung propeta na yan, bukas na bukas din itutulad ko siya doon sa mga propeta ni Baal na pinatay niya. Anong ginawa ni Elijah? Dahil nalaman nung reyna, tumakbo. Nagtago si Elijah. At yung siya'y nasa kuweba, nagreklamo siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Kings chapter 19 verse 9, 1 Kings chapter 19 verse 9. "And he came thither unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him and said unto him, What doest thou here, Elijah?" For the past few chapters, si Elijah, sinagawa niya yung sinasabi, may sinabi ang Diyos, ginawa ni Elijah. May sinabi ang Diyos, yung ginawa ni Elijah. At dito, walang sinabi ang Diyos, narinig lang niya yung banta ng reyna. Takbo si Elijah. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, anong ginagawa mo dito? Verse 10, ang sabi ni Elijah, and he saith,
and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. Pakiramdam ni Elijah, bayani siya. Ako na lang ang natitirang tapat para sa pangalan ng Panginoon. I've been jealous for the Lord, for the name of the Lord. I've been very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And even I only am left, and they seek my life to take it away. Ako na lang, Lord, wala nang ibang natitira at gusto nila akong patayin. At yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 3, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. Pero yung sagot ng Panginoon kay Elijah, kung babalik tayo sa 1 Kings chapter 19 verse 18, anong sagot ng Panginoon? Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Tingin mo ikaw na lang? May ibinukod ako na 7,000 para sa akin. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 11 verse 4. Chapter 11 verse 4 ng Romans, sabi niya, but what saith the answer of God unto him? Ang sabi ng Diyos, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Please take note, ang sinabi ng salita ng Diyos, I have reserved to myself. Naglaan ako, nagbukod ako para sa aking sarili. Hindi kayo ang nagbukod, hindi ikaw ang nagbukod, ako ang nagbukod. Walang iniwan yan sa nagluto ng fried chicken ng nanay mo at paalis ka na, wala ka ng time para kumain. Nakita mo yung fried chicken, ito yung akin binukod mo na. Yan, sa inyo yan. Ito, akin to. Nagbukod ako para sa aking sarili. Again, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 5, Romans 11, at in-apply ni Pablo sa present na kalagayan ng mga Hudyo. Even so, gayon din naman. Then at this present time, kung paanong nung time na yon ang Diyos ay nagbukod, naglaan para sa kanyang sarili. Ngayon din naman, at this present time also, there is a remnant according to what? To the election of grace. Merong remnant. Merong natitira. Merong nakabukod. And this is not the first time na nabanggit ni Pablo yung remnant sa Romans chapter 9. Kung naalala nyo, verse 27, ang sabi ni Pablo, at kinote niya si Isaiah, ang sabi, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Napakaraming mga Hudyo, pero ayaw nilang manampalataya kay Kristo. Pero Brother Paul, merong ilan-ilan. Kanina lang sa Sunday School, napag-aralan natin, nangaral si Pedro may 3,000 ang naligtas. Pero ano yun kumpara sa daan-daang libong mga Hudyo na ayaw manampalataya kay Kristo. Pero narito, meron pa rin naliligtas. Bakit? Because God hath left a remnant. At dalawang bagay mabilis patungkol sa remnant na ito. One, it is of God. Hindi sila nag-volunteer, isama mo ko dyan sa 7,000. Ang sabi ng Panginoon, I have reserved to myself. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagbukod. It is of God, it is God's work. Hindi ng tao. Pangalawa, napakalinaw sa verse number 5 ng Romans 11, it is of grace. Election is of grace. Biyaya ng Diyos. At napakarami, sad to say, na mga mangangaral sa panahon natin ngayon, yes, pumipili ang Diyos, pero yung pagpili ng Diyos nakabase sa tao. At dito papasok yung talata na madalas kong naririnig. Natataka ko, ang Romans chapter 11 verse 6 ay madalas kong naririnig sa mga pangangaral.
Pero hindi nila binabasa ang verse 5. Tama ba, Daryl? Andalas ko naririnig ang verse 6. Anong sabi ng verse 6? And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, but it is of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. We have here the exclusivity. It cannot be both and. Hindi pwedeng grace and work. It's grace only or work only. Hindi pwedeng paghaluin. At madalas tong binabasa, ako personally, dahil ganun ko naririnig dati, pagkabasa ko ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works that should boast, not of works. Then, quote ko tong Romans chapter 11, verse 6, well, kung by grace, that is no more works, hindi pwede paghaluin, biyaya lang talaga ang kaligtasan. But that's mishandling God's word. Though it is true, yung sinabi ay totoo, but it's mishandling God's word. Bakit? Balikan natin ng verse 6. And if by grace, then is it. Ano yung it? Ano yung verse 6, verse 5? Ang sabi sa verse 5, according to the election of grace. And if his election is by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. It is by works, then it is no more grace. Otherwise, works is no more works. Election is by grace. Hindi nakatingin sa tao. Wala sa tao ang dahilan. Yung pagpili ng Diyos ay nasa Diyos ang dahilan dahil naging mabiyaya siya. Yung pinili niyang 7,000, hindi dahil mas banal sila, hindi dahil mas karapat-dapat sila, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. At ang sabi ni Pablo, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang piniling bayad. Meron pa rin siyang itinira. At yung itinira na ito ay maliligtas at ito'y pinili ng Diyos. At yung pagpili ng Diyos ay base sa biyaya ng Diyos, hindi sa kanilang gawa or gagawin nila sa future. It is by grace. Well, talon tayo sa verse number, bumabalik tayo sa verse number, sa Romans chapter 9, verse 11, nagbigay ng ilustrasyon dito si Apostol Pablo, kung napag-aralan natin ito, pero nawa mapaalalahanan sa atin, nagbigay siya ng ilustrasyon ng pagpili ng Diyos ng by grace. Between Jacob and Esau. Naalala niyo yan, si Jacob and si Esau. Ang pinili ng Diyos sino? Si Esau ang panganay. Okay? Actually, sino yung sinungaling? Sino yung mandaraya? Si Jacob. Kung works ang basihan, sino dapat ang piliin? Si Esau. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 11 ng Romans chapter 9, for the children pertaining to Jacob and Esau, being not yet born, hindi pa sila pinapanganak, ano ang emphasis? Neither having done any good or evil. Wala pa silang ginagawang mabuti, wala pa silang ginagawang masama. Ibig sabihin, hindi yun ang basihan ng pagpili ng Diyos. Bakit daw? That the purpose of God according to election might stand. And that election is by grace. Not of works. If it is not of works, it is of grace. Not of works, but of him that calleth. Sang-ayon sa Diyos, galing sa Diyos, biyaya ng Panginoon. Pagdating sa verse 12, it was said unto her, the elder shall serve the younger. Uli, lagi kong naririnig, umaalingaw sa tenga ko tuwing nakakam across natin itong verse na ito. I was in a youth camp at nag-preach ang isang pastor. Naalala ko, sabi ng pastor, kaya pinili ng Diyos si Jacob kasi nakita ng Diyos, natatanggihan lang, itatapon lang ni Esau yung kanyang birthright. That is totally contradictory sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung pagpili ng Panginoon ay hindi nakabase sa kanilang gagawin o ginawa. Ito ay galing sa Diyos. So what happened? Balik tayo sa Romans chapter 11, verse 7. What then?
Okay? Hindi sumampalataya ang mga Hudyo, matigas ang kanilang ulo. Tinakwil na ba sila ng Diyos? Hindi pa. Anong pruweba? Handyan si Pablo. Ano ang basihan nun? Dahil may binukod ang Diyos para sa kanyang sarili. May pinili ang Diyos at ang magpili ng Diyos na yun ay sang-ayon sa biyaya ng Panginoon. What then? Sabi sa verse 7, Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. Ang mga Hudyo ay masigasig. Malinaw sa Romans chapter 10. Yes. Do they want eternal life? Yes. Pero sila na humahanap dito ay hindi ito nakita dahil tinanggihan nila ang liwanag. Tinanggihan nila ang tagapagligtas. Sino ang nakasumpong nito? Sino nakasumpong ng kaligtasan? The election had obtained it. Dahil sila ay pinili ng Diyos, kinahabagan sila ng Panginoon. Now here is the malaking bato na, hindi bato, malaking bagay na mahirap lunukin ng iba. Dito na iskandalo ang iba. Pagdating sa verse 7, and the rest were blinded. Out of Israel, merong certain na pinili ang Diyos, at yung iba, blinded. Blinded. Point number 3, dito tayo matatapos. So una, God's faithful covenant. Pangalawa, nakita ho natin yung katotohanan ng God's gracious election. Pangatlo, God's severe judgment. God's severe judgment. Sa verse 7, the rest were blinded. Now, this is not physical blinded or physically blinded. This is a spiritual blindedness. Spiritual na kabulagan. Now, sinong bumulag sa kanila? Si Satanas. Binulag sila ni Satanas. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 8, Romans 11, according as it is written, God, sino daw? God hath given them the spirit of slumber. Alam niyo slumber? Malalim na tulog. Nagkaroon na kayo ng katabing malalim matulog? Ilang beses mo nang inuyog-yog, hindi pa rin magising? Malalim yung tulog. God has given them the spirit of slumber. At pwede ito iduktong, God has given them eyes that they should not see. God has given them ears that they should not hear. Sino ang nagbigay? God. This is God's judgment. Karapat at sa iba na pambihira, hindi. Ang gusto kasi ng Diyos, ganito dapat. Ang gusto ng Diyos talagang hinihikaya niya, talagang lahat sila baligtas. No, mga kapatid. Bumalik tayo sa verse 1. Karapat dapat ba silang i-cast away? Karapat dapat ba? Yes. Kung walang isa mang Hudyo ang maligtas, mananatiling matuwid ang Diyos. Pero salamat sa Diyos, nagbukod siya. Yun ay biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, binulag sila ng Panginoon. Yun ay hustisya ng Diyos. Nakuha niyo ho? Merong mga pinili at naligtas, biyaya ng Diyos. Yung mga tumanggi kay Kristo, hinatulan ng Diyos, binigyan sila ng mga mata na hindi nakakakita, tainga na hindi nakakarinig. Hinatulan sila ng Diyos, hustisya. Walang nakatanggap ng unfairness. Yung mga naligtas, nakatanggap ng biyaya. Yung tumanggi kay Kristo, nakatanggap ng hustisya. Ang Diyos ay nananatiling matuwid. Karapat dapat lamang sila. Sa verse number 9, ang sabi, David saith, let their table be, verse 8, sorry, tama, yun pa rin nabasa na. Verse 9, and David saith, let their table be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them. Verse 10, let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. This is a statement of judgment.
Yung kanilang hapagkainan na dapat ay lugar na kung saan mananumbalik ang lakas, ito'y magiging patibong sa kanila. Ito'y magiging trap sa kanila, ito'y magiging katitisuran sa kanila. Yung kanilang mga mata ay madadarken, they will be blinded that they may not see. At ginamit dito yung word, and bow down their back always. Ang larawan nito ay isang taong bigat na bigat sa kanyang daladala. Walang pahinga, lagi niyang pasan-pasan yung napakabigat na kargada. Walang kapahingahan. Nasa dilim at walang kapahingahan. At ito ay galing sa Psalm 69. At pag tinungginan niyo yung konteksto ng Psalm 69, ang Psalm 69 ay isa sa mga messianic psalm na may prophecy patungkol sa tagapagligtas. At dito natin makikita yung wonder ng prophecy, kung paano ito in the very detail naganap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Psalm 69 verse 20, reproach hath broken my heart. Psalm 69:20. Reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness. And I looked for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. Again, iniwan si Jesus ng kanyang mga disipulo. But it is sa verse 21, they gave me also gall for my meat, and in my thirst they give me vinegar to drink. Hindi ba yun nangyari sa krus? Nung pinako nila ang tagapagligtas, nung pinako nila ang Mesiyas, dahil yung piniling bayan ng Diyos ang sinigaw, ipako siya sa krus. Dahil pinili nila sila Barabas at pinapako nila si Kristo, they rejected the Messiah. They saw the miracles, they heard the preaching, but they rejected the Messiah. Verse 22, and because of that, let their table become a snare before them, and that and that which should have been for their welfare, it is become a trap. Dapat ikakabuti nila ito, pero naging sanhi ito ng kanilang ikakasama. Let their eyes be darkened, that they see not, and make their loins continually to shake. Nanginginig dahil sa tindi ng bigat na kanilang daladala. Sila nasa dilim, manatiling daladala nila ang bigat. Naalala niyo yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all that you labor and what? And are heavy laden, and I will give you rest. Pero tinanggihan nila. Narito ang mensahe, muli, ang pakikitungo ng Diyos sa bayang pinili niya, ngunit ayaw manampalataya, ay nagpapakita sa atin ng matinding display ng pagiging tapat ng Diyos at pagiging mabiyaya ng Diyos. Tapat siya sa kanyang tipan. Hindi siya sumira sa pangako. Meron pa rin gagawin ng Diyos sa Israel. Sa bandang dulo ng Romans chapter 11, makikita natin, social Israel, all Israel will be saved, sabi ng salita ng Panginoon. Pero makikita pa rin natin tapat ang Diyos sa kanyang hustisya na itong bayan na ito na tumanggi sa tagapagligtas, hinatulan sila ng Diyos. Pero makikita din natin ang biyaya ng Diyos. Mula sa buong bayan na ito na hindi karapat-dapat, nagbukod ang Diyos ng para sa Kanya. Pumili siya by grace ng mga maliligtas. Now, narito muli ang katotohanan, hindi natin alam kung sino mga pinili ng Diyos, pero alam natin na ang Diyos ay nag-utos na tayo'y mangaral ng Ebanghelyo. Para sa mga mananampalataya, patuloy nating ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron tayong pag-asa na meron pinili ang Diyos. At patuloy lang tayo sa matyaga at matapat na pangangaral. Ngunit pangalawa, as kung magbigay tawag o tawagin ng pansin ng mga naririto na hindi pa mananampalataya ni Hesukristo. Mananatili kang pasan-pasan ang kabigatan. Wag mo sabihin, asa ka na lang pag matanda na ako. Pag binigyan ka ng Diyos ng mata na hindi nakakakita, pag ang Diyos ang nagsara ng iyong tenga, mamamatay ka sa iyong kasalanan.
Sa pagtagsabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 3 verse 15, as it is said, today, if you hear His voice, if you're hearing the gospel, ang ngayon, naririnig mo ang panawagan, ibig sabihin, hindi pa sarado. Hindi pa sarado. At hindi bukas, ngayon ang panahon na ikaw ay magsisi, na ikaw ay sumampalataya. Huwag mo sabihin bukas dahil baka bukas sarado na. Baka hindi mo na marinig, baka hindi ka na makakita bukas. Huwag mo pagtagalin. Dahil maniwala ka, ang Diyos ay hindi namamalimos ng iyong pansin. Hindi siya pulubi. Siya'y manlilikha, nag-uutos, magsisika at manampalataya kay Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Oh Lord, hindi kami mas mabuti sa mga Hudyong matigas at ayaw manampalataya. Kami mismo, O Diyos, mangilang beses sa aming mga buhay bago kami naligtas ay tumanggi sa Ebanghelyo. Marami sa amin, Panginoon, ay nahandun pa sa pananampalataya na kontra sa Ebanghelyo. Salamat sa mahaba mong pasensya. O Diyos, salamat sa iyong biyaya. Sa iyong biyaya na bago pa itatag ang sanlibutan, pinili mo kami. Kinahabagan mo kami. Minahal mo kami. Salamat, O Diyos, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang. At nawa, O Diyos, ang mga katotohanan ding ito ay maging pundasyon namin at maging tulak sa amin na lalo maging masipag at maging tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat, Panginoon, tunay ikaw ay nagbubukas ng mga puso, nagbibigay liwanag at nagliligtas. At nawa, O Diyos, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, kami ay makapagbigay luwalhati sa iyo at maging palamuti ang aming mga buhay sa Ebanghelyo ni Kristo. At maging instrumento kami, Panginoon, upang ang mga tao na sa aming paligid ay mailapit sa Kanya, sa kanilang ikaliligtas. Patawad po sa aming kakulangan. Patawad po sa aming mga katamaran. At nawa, tuloy mo kaming paalalahanan na maging masipag at tapat sa paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. O Lord, sa aming pagpapatuloy sa pag-alaala namin sa ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng banal na hapunan, ingatan, tulungan mo nawa kami na magawa namin ito nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ho'y dediretso sa ating pag-oobserba ng banal na hapunan. Hingin ko ho yung ating mga present na deacon. Nandiyan si Brother Junjun, si Brother Alex, wala si Brother Totoy, si Brother William, si Brother Daryl at si Brother Justel na lamang po. Dito na po sa ating harapan. Dito ho sa JCBC ay i-exercise o ginaganap ho ang banal na hapunan once a month, every first Sunday of the month, which is today also. At ginagawa ho ito na may matinding pag-iingat. We exercise ang tinatawag na guarded communion. Binabantayan. Bakit? Dahil may mga paalala ang salita ng Diyos tungkol dito. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Hindi basta gusto ay makikibahagi sa bagay ho na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So meron mga taong hindi dapat. At kung ikaw ay hindi dapat at makibahagi dito at pinilit mo, nagkakasala ka pa sa Diyos. Una, kung hindi ka pa tunay na mananampalataya, ibig sabihin hindi ka tunay na bahagi ng katawan ni Kristo, hindi ka tunay na ligtas, hindi ka dapat makibahagi dito. Pangalawa, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 28, tatapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom sa saro at dugo. Uminom sa saro. Kung ikaw ay mananampalataya na, ngunit ikaw ay namumuhay sa pagsuway sa Panginoon, o pagsuway sa Panginoon, na hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, kapatid, na isusabihin sa iyo na una mo munang dapat gawin ang inutos ng Panginoon pagkatapos maligtas, sumunod ka sa tubig ng bautismo, at kung nasa ng puso mo yan, pwede ka makipag-usap sa akin, o kay Brother Daryl, o sa mga deacons natin, pwede nating ischedule ang iyong pagsunod sa tubig ng bautismo.
Ngayon kung narito ka, Brother Paul, ako'y Kristiyano at nabautismohan na, pero may problema ako sa buhay, may kasalanan ako sa buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, siyasatin mo ang iyong sarili. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Dahil hindi option sa Kristiyano ang hindi makabahagi sa banal na hapunan na ito. Ito'y inutos sa atin ng Panginoon, do this in remembrance of me. At sa atin hong paggawa nito, nawa ay tulungan tayo ng Diyos. Sa tunay nga, ito'y maging dilaluyan o kaparaanan ng kanyang biyaya na maalaala natin ang ginawa ni Kristo para sa atin at lalo ito magtulak sa atin sa pamumuhay na nakakalugod sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Tayo po'y magkaroon ng ilang sandali ng panalangin, iyan natin ang pagsiyasat ng Diyos upang tayo maging handa sa pagtanggap ng banal na hapunan na ito. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupulit, pinapasalamatan ka sa katotohanan, O Diyos, na Ikaw ay nahaawa at nahabag sa amin. Na kaming mga makasalanan ay inibig mo at binigay mo si Jesus. Ano kaming mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Salamat po sa dakilang kaligtasan. At ngayon, O Diyos, sa aming pag-alaala sa Kanyang ginawa sa krus, na siya'y nabugbog dahil sa aming mga kasalanan, na siya'y napako dahil sa aming mga pagsalansang. Siya ang tumanggap ng parusa upang kami magkaroon ng kapayapaan. Siya ang tumanggap ng puot upang kami, Panginoon, ay mawalan na ng hatol. Salamat, O Diyos. Nawa magawa namin ito, nagbibigay luwalhati sa iyo. At tunay nga, alalahanin namin, dakilain namin, pahalagahan namin ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sapagat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoon, kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon, na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay niyahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Manalangin po tayo. Kaya naming Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa biyaya. Karapat-dapat kami sa parusa. Karapat-dapat kami sa kamatayan. Karapat-dapat kami sa impyerno. Karapat-dapat kaming mahiwalay sa iyo. Karapat-dapat kami sa puot mo. Pero ang aming Panginoong Hesus, siya ang tumayo sa aming kalalagayan. Siya ang tumanggap ng parusa at puot. Siya ang naging pampalubag loob dahil sa aming mga kasalanan. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na kahit kaunti pa, ay mas lalo naming makita at ma-appreciate ang bigat, ang halaga ng ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. At tulungan mo kami sa biyaya mo, Panginoon. Manawa ang aming mga buhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo na ito na aming sinasampalatayanan. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na inalala namin ang iyong ginawa. Inalala namin ang ginawa ni Jesus. Salamat sa dakilang kaligtasan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, na wala nang anumang hatol sa amin. At salamat, Panginoon, na meron ng kapayapaan sa amin at sa iyo. Patuloy namin pahalagahan, patuloy namin dakilain, at lalo't higit patuloy namin ihayag ang iyong kaluwalhatian at ang pagliligtas na ginawa ng aming Panginoon. At ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na angkop. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. See
us. Look all in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Did Him in the light of His glory and grace. Praise po ang pangalan ng Panginoon. Muli mga kapatid, throughout the week, balikan natin ang ating mga napag-aralan. Patuloy nating pagbulayan ang mga salita ng Diyos upang magkaroon nito ng epekto sa pang-araw-araw ating buhay. At sa ating paghihiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig at pangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At patuloy tayong maging instrumento ng Kanyang katwiran para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. God bless po, magandang tanghali. Nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Muli ho, ang mga volunteers sa camp, Monday, Tuesday, Wednesday, any day po kayong available. Please remain at magkakaroon ho ng meeting with Brother Dalit. Yung pong iba ay maaari na pong umuwi. 2:00 po ang ating gawain panghapon. God bless po. Hello. Mga YP, meeting tayo. Tsaka po yung mga volunteers na